Yo, natapos na po natin ang pagtatanim ng kamatis. 45 seedlings po ito galing sa DA dito. Kasi sa atin sa Laguna ay talagang namimigay po ng binhi sa mga munisipyo. Punta lang po kayo sa Department of Agriculture at namimigay din po sila ng libreng abono. Depende po sa laki ng inyong taniman at sa dami po ng pananim na inyong ilalatag sa inyong lupain. At yan, no? At ipakita po natin yung proseso ng pagtatanim po na ginawa natin ng kamatis. Yung pinaupuan po natin yan ng complete fertilizer. So yan mga kaprom-dinos, ang gagawin po nating proseso ngayon dito po sa pagtatanim po natin ng kamatis ay papaupuan po natin ng meron po tayo ditong triple 14, no? Yung complete fertilizer. So sinabi pong pinapaupuan, no? Pag naririnig po natin sa mundo ng pagsasaka o ng farming yung pong pagpapaupo ng pataba, ibig sabihin po nun ay papailaliman po natin ng pataba yung ating pananim, no, bago po natin siya itanim. Ibig sabihin, mas malalim po siya na doon sa ilalim nung pananim po natin, no. Kasi yan po mga kapromdi ay ginagawa talaga ng karamihan po sa mga magsasaka para mas maiboost, mas palakasin, mas palusugin yung ating halaman doon sa pagtubo pa lang nito. Doon sa pangunahing ano niya, doon sa first stage niya po, no. So pwede pong commercial na pataba ang gamitin sa pagpapaupo po ng mga pataba at pwede rin naman pong mga organiko, no, kagaya ng mga dumi ng mga hayop, iba't ibang mga animal manure na ginagamit po sa pagsasaka. So kukuha lang po tayo ng kaunti dahil ito po ay concentrated, no, sabihin ito po ay matapang. Itong complete fertilizer po natin, concentrated NPK po ito, no, yung nitrogen, phosphorus at potassium. So counting budbud lang po na ganyan mga kapromdi dahil ito naman pong ating tatanim ay kamatis. Then tabunan po natin ng mga 2 to 3 inches yung lupa. Yan. Dahil hindi po pwedeng idirekta yan na ilagay po natin na malapit sa ugat dahil mainit po, no, sa ating pong pananim. Maari pong malantay yung ating halaman kapag masyado po siyang nainitan. So mga ganyan 2 to 3 inches na pinailaliman po natin ng complete fertilizer. Saka po natin ngayon ilalagay naman yung ating pananim na kamatis. So ganun din po, kailangan ay mas malalim po siya kaysa po dun sa base po ng lupa. Mga 2 inches po na lalim yan. Then mas tataas pa po yan dahil atin pong gagahukan sa paligid. Papaikutan po natin ng pinataas po na lupa. So ayan, ganyan lang po, no. So mahalaga na yung lupa din po ay hindi buo-buo, yung durug na, buhaghag, dahil yung ugat po natin siya po ay kumbaga anong nangyari po diyan, yan, nakaipon po siya, no, nung nasa seedling tray po siya, nakaipon po yung ugat niya diyan. Kaya pag tinanim po natin yan sa gabi pa lamang po, mag-uunti-unti na po yang mag-spread out yung ugat. Kaya napakahalaga po na yan po ay buhaghag yung lupa na ating pong pagtataniman para agad pong makabelo yung ating pong pananim na halaman. Agad pong mag-spread out yung kanyang mga ugat. At habang yung ugat niya po ay nag-spread out, pagkalipas po ng ilang mga araw, maaabot na po niya yung pong inilagay po natin na complete fertilizer, no? So yan po, atin na pong gahukan itong ating tinanim po na kamatis. Yan. Ganyan lang po, no. Yan. So saka po natin yan didiligan ulit. Yan. Ating kamatis. So lalagyan po natin ito ng balag, no, pag lumalaki na. Parang pinakatutusukan po natin siya at hilerahan po natin ng tali. Dahil itong kamatis po ay lumalago, kaya kadalasan po ito talaga ay binabalagan po. Parang pinakasuporta doon sa kanyang mga sanga, lalo pag sobrang dami po ng bunga. So hanggang dyan po yung mga tips po natin sa pagtatanim po ng kamatis. At yan, maraming salamat po sa inyo pong panonood. So yan, siguraduhin lang po natin na malalim po, no? Malayo po doon sa ugat ng ating pananim yung ating pong pinapailalim na complete fertilizer, dahil yan, mainit nga po yan sa ating halaman, maaaring masira ang mga ugat. May mga panahon nga din po na talagang nagmamahal ang kilo ng kamatis. Sabi nga ay parang ginto na yung kamatis ngayon, na ba? So isa po yan sa pananim na maganda rin po nating pagkakitaan kapag tayo po ay matatapat sa tagmahal po
ang kanilang bunga. At yan po, no, meron na tayong panggamit. Sobra-sobra na po yan para lang po sa atin, dahil lang isang puno lang po ng kamatis, lalo maganda yung pagkapuno niya, ay maaaring magbigay sa atin ng napakaraming bunga. Basta maalagaan lang po nating mabuti. Hanggang dyan mga kapromde ang ating video sa ating pagtatanim ng kamatis. Pag may tinanim, may makakain.